So magandang umaga po sa ating lahat at lalo na sa mga tagapagsubaybay sa ating mga video at sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers. Magandang umaga po sa ating lahat. So bago po tayong magpatuloy mga par sa mga video reaction natin, paki-subscribe naman mga par upang palagi po kayo updated sa mga video reaction natin. So ngayon mga par, yung impeachment ni Sara Duterte ay mukhang ibabasura na sa Supreme Court mga par. Kasi alam ng Supreme Court, alam ng karamihan, alam ng taong bayan mga par na yung impeachment ni Sara Duterte ay isang pamulitika lamang. Kaya gusto ng mga congressman na mapa-impeach nila si Sara mga par, kasi si Sara Duterte kapag ito ay maging presidente, hindi po nila pwedeng mautusan, hindi po nila pwedeng maareglo, kaya atat na atat sila sa impeachment ni Sara Duterte. So ngayon mga par, panoorin po natin yung video na mukhang ibabasura na sa Supreme Court mga par. So panoorin po natin. Adventist College School of Law and Jurisprudence, nakatauhan po ni Attorney Tranquil Salvador. Attorney Salvador, good morning po. Johnny Banyas, Lunasino. Good morning. Welcome po tayo sa DWIC Hello Channel 23. Good morning po. Attorney. Magandang umaga sa inyong dalawa. Ang hindi ka apektado ng krisis, Attorney, ha? Kailangan lang gumising ng maaga. Maraming trabaho. Alright. Kailangan magtrabaho. Anyway, direct to the point na katanungan, dahil binabanggit nyo po na sa kabila ng kawalan ng TRO, posible pang mag-issue ng preliminary injunction ang Supreme Court para tuluyang ipahinto ang impeachment proceedings laban kay VP Sara. Attorney. Bayaan nyo pong mapaliwanag ko ito para hindi lumabas na opinion lang ito ni Tranquil. Alam nyo, procedurally yun kasi ganito yan. Pag meron kang gustong pigilan na sa tingin mo ay dapat pigilan dahil meron pang karapatan na pigilan ito, meron pong tinatawag yan temporary restraining order. Na bago umusad ang isang proseso, ano pa po yung gusto mong pigilan? Pagpapatayo ng building, may gagawing proseso, humingi ka ng TR para tumigil ito. Subalit pag ikay nabigyan ng TR, whether mabigyan ka o hindi nangangahulugan, hindi tutuloy ang prosesong final, ang petisyon final mo. At yan po, magkakaroon talaga yan ng pag-determine kung meron kang entitled ka sa preliminary injunction. Kasi kasama sa prayer ng karamihan ng petisyon, hindi lamang TRO na pansamantala, kundi preliminary injunction para dun sa kabuuan kung kailan pending ang kaso sa hukuman ay hindi tutuloy yung pinipigilan mo. At ang katapusan po nito, kadalasan, ang panghuling hinihingi dun sa petisyon o sa complaint ay ano po yan? Hinihingi niya is permanent injunction. Pero po dahil ito ay public interest case, ang hinihingi nila dyan eventually a prohibition para matigil ang lahat ng ilang ginagawa dahil sa pananaw nila, ito po ay walang legal na batayan at ito ay unconstitutional. Yan po yan. Ganyan ang proseso yan. Ang kaibahan lang po sa mataas na hukuman, hindi po yan ang effect ng TRO nila, hindi po katulad sa trial court. Ang effect ng TRO po sa Supreme Court until further orders of the court. Pag nagbigay sila, hanggat hindi nila binabawi, epektibo, para kang may preliminary injunction. Ganun katibay ang TRO sa mataas na hukuman sa Supreme Court. Sa Court of Appeals po, 60 days lamang yan. Sa mababang hukuman, yan po ay 20 days lamang. Ganun po yan. Para makita, kasi baka sabihin nila, inopinyonan lamang. Hindi po, yan po kasi ay isang proseso. So kung nakita at that point in time, kasi kasama sa relief sa prayer po nila yan, na kung napakita nila na talagang entitled sila sa isang preliminary injunction while the action is pending, hindi nangangulog ng hindi pwedeng isipin. At maidagdag po ito, no? Siguro on a layman's and a practitioner standpoint na hindi kasama sa pamahalaan. Normally kami na humahawak ng mga kasong katulad niyan, inaaral namin kung hihingi kami. Alam niyo ba bakit? Kahit na sa tingin namin dapat pigilan yan. Kasi minsan, pag hindi
ibinigay kagad, katulad nung nangyayari ngayon. Ang tingin ng iba, kita nyo, mahina, hindi binigay. Because that gives them parang moral victory. Kaya ako pag ako sa ganyan, iniisip ko yan, pinaliliwanag ko sa kliyente, pwede tayo humingi kagad yan. Ganito maka-compelling sa iyan. Gusto mo ba yan? Kasi pag yan, hindi natin binigay for one reason, katulad lang, hindi binigay lang kagad. Gusto pang pag-aralan ng hukuman. Ang tingin ng ordinary mamamayan, hindi pala binigay. Yan yun. Kaya talagang inaaral mo, maghihingin mo, meron niyang legal aspect at meron niyang parang strategic aspect. Right. So, dahil sa kabiguan namin makapagtapos ng abogasya, Atty. Tranquil, pakilinawan po ba, yung nagpetisyon ng TRO, automatic bang humingi rin ng preliminary injunction? O Opo, kahit pag makita niyo, automatic yun? Opo, hiningi nila kasi kailangan nakalagay yun dun sa prayer So, nila. hindi Pag pala tinignan niyo yung nakita ko yung original na petition ni Vice President, meron eh. Kasi it's a prayer for certiorari prohibition, tapos may TRO preliminary injunction. Kaya, kahit yung mga intervenor noon meron, para hindi kayo malilito. Hanapin nyo, kung searchable, hanapin nyo yung bottom. Yung bottom yun ang tinatawag ng prayer, relief. Diyan po yun ang hinihingin mo sa hukuman. Kasi sa pagkahaba-haba ng sinasabi mo, sa isang petition, sa isang complaint, ang titingnan mo talaga, ano ba gusto mong hingin sa hukuman? Pakikita mo yun sa buntot, sa prayer, para hindi ko kayo malito masyado. Ang tanong ho, gaano ho kaya katagal? Bago maglabas, kung maglalabas man. Ay hindi po natin masabi, hindi ko rin alam, baka kasi ang magiging indication na maglalabas, hindi natin po alam pagbibigay. May mga kaso po ako nakita, hindi na nagbibigay. Minsan nagtutuloy ang court, sometimes they do an oral argument, tapos hindi rin binibigay. Meron naman walang oral argument, titignan lang yan sa papel, sa submissions, tapos all together, magdi-decide ang court. Yung full decision na ang dinidecide minsan. Yung full case na, hindi na yung kasi ang preliminary injunction TRO, insidente lamang ng kaso. Imagine niyo ako ngayon, di ba? Ako, kung imagine niyo ako ay isang main case, itong salabing kong ito ay only what? An ancillary to the action. Ito lang yung parang provisional remedy ang tawag dun eh. Para luminaw ang aking pagtingin, kakaroon ako ng salabin, di ba? Pagdating naman ho sa ano yan, sa kaso, yung main case, gusto mong para hindi naman ma-render moot and academic ang kaso. Sige, pigilan muna natin kasi habang dinidiskurso pa yan, pinagtatalunan nila, pigilan. Yun ang gusto nila mangyari. So, ano po ang pwedeng i-determine ng Supreme Court sa proceeding para maglabas siya ng injunction? Ang kailangan kong mapakita nila yan sa pagpasagot nila, pinagsasagot naman ang alam ko, pinagko-comment yung respondent, di ba? Ang kailangan nilang ipakita diyan na meron silang clear and unmistakable right. Ulitin ko, clear and unmistakable right na napakaliwanag ng kanilang basihan kung bakit dapat pigilan ng Supreme Court. Dapat silang katigan. Pangalawa, kadalasang makikita sa mga desisyon, lalo na sa mga kasong katulad nito, yung urgency. Naku, napaka-importante, urgent ito at kailangan aksyonan na ng hukuman. Pangatlo, dapat yung injury ay substantial. Yung substantive rights to maintain the status quo mas mabuti kesa magpatuloy yung pag-suffer ng damage or injury. At yung pong injury niya at sinasabi o damage is irreparable. Ibig po sabihin ng irreparable ay hindi mo masusukat. Kasi kung masasabi mo, alam mo, pag hindi na court na issue yan, ako'y magsasuffer ng 1 million, 500,000, 2 million, measurable po yun. Dapat po yan irreparable. Yung magnitude ng damage ay hindi dapat masukat. Hindi siya quantifiable, to be more accurate, para bigay ito ng Supreme Court. So hindi po ito basta ibibigay ng Supreme Court unless nakita ng Supreme Court yung mga grounds na yun at nakita niya na compelling. Meron kasi mga pagkakataon, hindi niya ibibigay, pero didinggin niya ang kaso. Patapos doon, mag-decision siya, minsan pabor or hindi pabor. So yun po mga par, mukhang ibabasura na sa Korte Suprema yung impeachment ni Sara Duterte. Kasi mga par, alam ng taong bayan, alam ng karamihan na yung impeachment ni Sara ay isang pamulitika lamang at isang panghahabol lamang sa pamilyang Duterte mga par. Kasi takot sila na maging presidente si Sara. Kasi hindi nila maareglo si Sara Duterte mga par kapag
ito ay maging presidente sa bansa natin. So magandang umaga po sa ating lahat. At paki-subscribe naman mga par upang palagi po kayong updated sa mga video reaction natin.